Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na po sa mga kababayan kong mga Pinay nandito sa Canada, sa part ng North America, sa Europe, at kahit sa ang sulok ng daigdig na may mga Pinay, lalo na sa ating bansang Pilipinas. Muling nagbabalik ang abang lingkod ninyo na si Kajera Eva, whatever, ang nag-iisang ambisyosang chikadorang mariposa ng Canada. Ipagpapatuloy ko na po ang naudlot kong mensahe ngayong hapon na to. Katulad ng sinabi ko, lahat kaming mga asawang Pinay na nakapag-asawa ng mga banyaga ay may kanya-kanyang kwento sa aming pag-aasawa. Mayroong masaya, mayroong malungkot, mayroong swinerte, at mayroong minalas. Ang masaklap pa, okay lang kung minalas na ang napangasawa ay mahirap at masama ang ugali. Ang masaklap talaga yung papatayin ka pa kasi naka-insured ka. Yun ang pinakamahirap. Ang pag-aasawa ng banyaga ay katulad din sa pag-aasawa ng mga Pinoy. Mayroong mababait, mayroong masasama, mayroong mapagbigay, at mayroong kuripot. Mayroong nagbibigay na kwinikwentahan ka. Mayroong hindi nagbibigay na mabait. Iba't iba ang mga ugali ng mga puti o banyaga. Pero kung i-compare ko, kasi 2 beses na ako nag-asawa sa Pilipinas, pero isa lang talaga ang pinakasalan ko. Yung una kong asawa at pangalawang asawa ko ay live-in, pero binata naman, puro naman sila binata. Ang pag-aasawa ng banyaga at saka Pinoy, halos magkapari-pareho din. Kaya lang, ang pagkakaiba sa Pilipinas, ang pira ng ating asawa, lahat binibigay sa atin, pati na sa huling sentimo ng kanilang sahod, binibigay sa atin. Pero tayo naman, mga asawa, ang nagbabudget. Pero dito, sa ibang bansa, lalo na dito sa Canada, karamihan ng mga banyaga, hindi sila nagbibigay sa asawa ng pera, sa asawa mga Pinay. Kasi may bank account or joint account ng mag-asawa dito karamihan. Katulad sa aming mag-asawa, may joint account kami. So, sa pag-aasawa dito, may patakaran. Mayroong nagsishare, mayroong hindi. Swerte naman yung iba na hindi nagsishare. Ako by choice, nagsishare ako para walang masabi sa asawa ko. Half of my paycheck will go to our joint account. And half of my paycheck will go to my own bank account to send it to my family back home, especially to my 2 kids. Pero ganun pa rin, hindi talaga maiiwasan na kahit gaano kabait ng asawa natin, mayroong pagkakataon na masumbatan ka, lalo na kung ang padala mo ay parang sobra na minsan nag-aaway kayo. Pero sometimes you have to let things go para walang gulo. Tinitiis namin kung ano ang mga sinasabi na we are the one teaching our family to be lazy by sending the money every month in the family.
But sometimes, I just ignore it. Whatever. So, because I work so bloody hard, I deserve it. Na padalhan ko ang mama ko at saka dalawang anak ko. But not to my extended family. Well, sometimes if I have an extra money, I can send it over to my siblings, to my nephews, and to my nieces. But not always. But for sure, pag bakasyon ko, sulit naman. Kasi may mga pasalubong akong dinadala para sa kanila. Kaya balik-balikan muna natin ang pamilya natin sa Pinas, lalo na sa mga kapatid natin o sa mga kamag-anak natin, lalo na sa mga kaibigan natin na gustong maghiram ng pira sa atin. I am very sorry, we are not rich here. You can think that we are rich kasi nakikita mo kami laging sexy, laging nagpapaganda, nabibili namin ang gusto dito. Pero it is one way na to release the stress and the homesick, especially when the boredom strikes, lalo na sa umpisa or sa pagdating pa lang namin dito sa bansa ng aming mga asawa. Napakalungkot talaga dito. Walang, di ma-explain. Hindi ka pwede mangapit bahay kung walang appointment. Kahit saan ang puntahan mo, talagang may appointment. Hindi katulad sa Pinas, makapunta ka kung saan. Kaya minsan nasasabi ko, welcome to the real world of my destiny. Sometimes I have to suck it up, buttercup. There are times na masasabi ko, yes, maganda ang pag-aasawa sa banyaga kasi katulad dito sa Canada, it's a very safe place for me to live. Maraming mga benefits katulad ng healthcare. Kapag nag-retire kami, may matatanggap na pensyon. At saka kahit malaki ang binabawas sa paycheck namin sa bawat sahod, sulit naman kasi kung mawalan kami ng trabaho, may EI or employment insurance kaming natatanggap mula sa gobyerno. Kaya kung minsan naiisip ko, half of my faith want to stay here in Canada and half of them want to stay in the Philippines because of my family. Sometimes I feel that I am being isolated even if I am surrounded with friends, with my husband. But there are times that I can feel that I am an outsider in that house, especially if I can think about my family back home. This is all for today, and I will talk to you later. Hope may makukuha kayong aral mula sa akin tungkol sa pag-aasawa ng mga banyaga at kung paano i-handle ang life dito sa abroad. We have lots of struggles and frustrations, especially in our transition to a complete and different country. Thanks for watching my video. I love you.